Bumati ng isang maganda at mapagpalang umaga sa bawat isa at nais ko pong ipahayag ang testimony ng aking buhay simula na hindi ko pa lubusang nakikilala ang ating Panginoon at ngayon pong nakilala ko na ng lubusan at natanggap si Jesus sa aking pong buhay. At nais ko pong ipatotoo at ipagpasalamat sa Diyos na ako po ay nakaranas ng pagbabago ng buhay dahil sa atin pong Panginoon, na noon pong hindi ko pa lubusang nakikilala o natatanggap si Jesus sa aking buhay. Ang akin pong dating buhay ay masasabing hindi naman, sabi nga, ay masamang tao. Sabi nga, sa akin pong buhay ay ang masasabi ko ay ako ay lumalakad na sabi ko sa aking sarili ay magiging mabuting tao, mabait na tao. Amen. Simula nang ako po ay magkaisip ay ganoon ang gusto ko pong mangyari sa aking pong buhay. Nagkaroon din siyempre ng pangarap sa buhay na umasenso. Siyempre yun naman ang laging pangarap ng isang tao. At nangarap din ako noon na umasenso sa buhay, umangat ang amin pong kabuhayan ng aking pamilya sapagkat sa karanasan bilang isang tao ay nakaranas ng tinatawag na kahirapan sa aming pamilya. At akala ko noon ay okay na yung ganong sitwasyon ng aking buhay na sabi nga yung maging mabuting tao, mabait na tao, pero hindi po yung naging sapat. Amen, upang masabi nga na ang aking buhay ay ang patutunguhan na ang kaharaping destinasyon ng buhay ay yung tinatawag na pangwalang hanggan. At noon hindi ko alam yung uuwian o kahantungan ng tao na pangwalang hanggan sapagkat hindi ko lubos na nauunawaan o hindi ko napakinggang maituro na ang pupuntahan ng buhay ng tao pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito ay meron pa palang kaharapin. At hindi ko alam kung paano yun paghahandaan noon. Pero salamat sa biyaya po ng ating Panginoon sapagkat yung dati ko nga pong buhay, bagaman sinasabi kong ako ay mabuting tao, mabait na tao, amen, na hindi sabi nga pagmumulan ng kaguluhan ay akala ko sapat na yon yung ako po ay maging mabuting tao sa aking kapwa at maging masunurin din sa mga magulang. Pero sa kabila ng mga bagay na yaon, hindi ko alam na mapapahamak pa rin pala ang aking buhay dahil wala pa sa aking buhay si Jesus. Bagaman kilala ko ang ating Panginoon pero hindi nagaganap sa aking buhay ang kanyang kalooban. Bagaman merong nagaganap na kalooban ng Panginoon sapagkat natuto din naman ako. Sabi nga ay na simula nang ako po ay mag-aral nung sa panahon namin merong subject na religion, itinuturo kung paano ang sumamba, maglingkod sa ating Panginoon. At lalo na nung ako po ay high school, ang akin pong paaralan na napasukan ay napakabanal ng pangalan. Doon po sa lugar ng Padre Garcia, Batangas, ang pangalan po ng school nung ako po ay high school ay Holy Family Academy. Pero hindi po yun naging sapat para talagang ako po ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bagaman itinuturo yung linggo-linggo ikaw ay magsisimba, pero ako po noon ay nagsisimba lalo na nung ako ay high school para lang magkaroon ako ng mataas na grade sa religion. Meron kaming mascard na tinatawag pagkakatapos ng misa ay iaabot sa teacher. Pero sa aking buhay noon ay basta lang ako nagsisimba. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan, kung ano ang layunin, kung bakit po ako ay nagsisimba. Totoo, para sa pagsamba sa Panginoon, pero sa aking kalooban ay parang wala lang.
Amen? Basta kilala ko lang ang ating Panginoong Hesus. Hindi ko siya sinusunod sa aking buhay. Laging ako ang nagahari, nangunguna sa aking buhay. Pero salamat sa biyaya po ng ating Panginoon. Bagaman masasabi ko noon, sabi ko mabuting tao, pero nasa akin po yung mga bisyo na kung saan ay makapagdudulot sa akin ang tinatawag na kapahamakan para sa akin pong buhay. Natuto po akong mag-inom, hindi man talamak, pero ang pinakabisyo ko po noon talaga ay magsugal. At nakapag-take din po ng marijuana, pero salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi na po yun nakapagpatuloy, hindi na talaga naging bisyo, sapagkat nakilala ko na nga po ang ating Panginoon. At bago ko po nakilala ang Panginoon, ang naging daan ay napuntahan po ako ng isang pastor sa aming tahanan. At nabahagi na ng salita ng Panginoon. Sa katunayan nga, ako po ay mapuntahan ng pastor sa aming tahanan, ako po ay nakainom. At sabi nga, ang aking amats noon ay tamang pangungulit. Kaya pinatuloy ko yung pastor na yon dahil ang akala ko ang dala niya ay panibagong relihiyon. Papalitan niya yung aking kinasanayang relihiyon. Yun po yung pagkaunawa ko noon. Pero habang sa kakukulit ko sa pastor na iyon, katatanong, sinasagot niya sa akin ay purong salita ng ating Panginoon na tala, nagmula sa banal na kasulatan o sa Biblia, ay nabuksan po yung aking kaunuhan at doon po nagpasimula na makilala ko ng lubusan ng ating Panginoon at doon din po nagpasimula na natanggap ko si Jesus sa aking buhay. At doon din po nagpasimula, amen, na ako po ay makadalo sa mga gawain ng ating Panginoon na patuloy na itinuturo ang salita ng Diyos. Sabi niya ay itinuturo rin kung paano ang maglingkod, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nabago po yung aking pong buhay, yung dati ko pong mga ginagawang kasalanan tulad ng sa pananalita pa lamang, yung mga pagbumura, pagtutungayaw. Salamat sa biyaya ng Diyos, pinalaya po ako ng ating Panginoon sa ganung uri ng kasalanan, lalo tigit sa pag-iinom, pagsusugal at sa mga bagay na kalayawan. At ito ko ngayon, isa sa mga tao na nagpapatotoo na dati ay ang turing ko sa mga ganitong gawain na nagpapatotoo. Bakit ba ginagawa pa nila yan ay dapat sa simbahan lang? Kasi yun po yung akin pong natutunan na kailangan sa simbahan lang ituro ang salita ng ating Panginoon. Pero nang mabasa ko po ang Biblia at makapakinig ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon, ito rin pala ay ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nabubuhay pa sa ating daigdig na ito na ginagalawan. Amen. Siya po ay nangaral sa mga lansangan, sa tabi ng dagat. Mababasa po natin yun sa Biblia, ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil naabot din po ako ng salita ng Diyos. Amen. At doon ko po naranasan ang pagbabago ng buhay. Na nakalaya po ako sa mga dati kong bisyo, pag-iinom, pagsusugal, at sa mga bagay na kalayuan at nakakaranas ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ikaw yan, kaibigan, amen, kailangan mo rin ang salita ng ating Panginoon. Amen, upang sabi nga yung ganap na pagbabago ng buhay. Noon, pinipili kong baguhin ang aking sarili, kaya nga pag taon-taon nagkakaroon ako ng New Year resolution, nababago ang aking buhay, ilang araw, isang linggo o isang buwan, na matatalikuran ko yung aking mga bagay na ginagawang kasalanan, pero hindi po doon. Sabi nga ay hindi tumatagal. Pero nung makilala ko lubusan ng Panginoon dahil sa salita ng Panginoon aking napapakinggan, hanggang ngayon natalikuran ko po at pinalaya ako ng Panginoon sa mga bagay na kasalanan na dati ko pong ginagawa. Kaya ikaw yan, kaibigan, amen, makinig ka ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon din may papakinggan po tayo na makalangit na awitin, papuring awit sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin. Pakinggan niyo pong awitin na Diyos lang po ang tanging papuri.
Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa piling ni Jesus, kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. Siya'y hinamak, binubog at sinugatan. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan, di mabilang-bilang. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa piling ni Jesus, kaibigan, kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. Siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Handa mo ba siyang papasukin dyan sa buhay mo? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon? Tagapagligtas ng iyong kaluluwa sa nagatagarang apoy na naglalayan. Oh, kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Yeah, everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life. God be the glory po. Pakinggan niyo po ang isang awitin. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't ang lakas? Nasa iyo na nagbigay ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't ang lakas? Nasa iyo na nagbigay ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya si Jesus ay mapaglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa?
Nagawa mo ba kayang si Jesus ay mapaglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon at kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Sa Diyos mong mata sa mabuti. Amen. Tunay nga at napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ka lang kanya basta bibigyan ng karunungan. Mabibigyan ka rin niya ng talento. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y makakapakinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin ng ating kapatid. Praise God, hallelujah. Sa pagpalang umaga po sa bawat isa na naaabot ng tinig na ito, ang kapurihan at kapasalamatan tangi lamang sa ating Panginoon. Isang pribilehiyo na makapangabahagi ng salita ng Panginoon at gamitin ang aking buhay bilang kasangkapan ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, kung mayroon po kayong Biblia sa inyong bahay, maaari po ninyo itong buksan. At ito po ay mabubuksan niyo at mababasa po ninyo sa aklat ng chapter 1, verse 46 hanggang 48. Ganito po ang sinasabi. May isang mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo, may isang tunay na Israelita na wala siyang anumang pagkukunyari. Tinanong si Nathanael, paano ninyo ako nakikilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita. Ikaw nasa ilalim ng puno ng igos. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin, dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ngayon pong umaga, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat taong maabot ng tinig na ito, na ikaw, Panginoon, magkumbigtas sa kanilang puso, Panginoon. Ang hindi ka po magawa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mangusap. Ang hindi ang tinig ko ang kanilang mapakinggan, kung hindi ang tinig mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Marahil ang bawat isa sa ating ngayong umaga, kilala ang pangalan ng Panginoon. Maraming tao nakakilala mula sa kabataan hanggang sa ngayon. Narito ang isang tagpo nitong si Nathanael. Amen. Na nais na magpakilala ni Andres. Na sabi niya, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na sinasabi niya, tunay ba? Amen. Sabi niya dito, tunay ba na nagmumula sa Nazaret? At ang sagot dito ni Nathanael, ni Andres, halika, tingnan mo. Napakaganda ng talatang ito. Ito ay isang pag-aanyaya, pag-encourage na kailangan mong tingnan, kailangan mong puntahan si Jesus. Hindi lamang sa pakikinig, kundi dapat personal makita mo si Jesus. Amen? At isa sa mga bagay nito, mga kaibigan, hindi mo makikita sa Jesus kung hindi ka lumalapit kay Jesus. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, si Jesus, makikita mo lamang kung ang iyong buhay, ang iyong puso ay bukas para sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Maraming tao kilala sa Jesus, ngunit walang panahon para sa Diyos. Walang panahon para pagsamba sa Diyos.
walang panahon para manalangin sa Diyos. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, amen, kilala mo na ba si Jesus? Kung kilala mo si Jesus, mga kaibigan ko sa ating Panginoon, dapat mayroong kang panahon sa iyong sarili na hanapin ang ating Panginoon. Hindi makikita ni Nathanael si Jesus kung wala siyang pagkakbang na ginawa. Hindi niya makikita si Jesus kung hindi niya ito pinuntahan. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, at ito ay namang nangyayari hanggang sa ngayon. Maraming tao kilala lang si Jesus, pero tamad naman sila. Tamad na magpunta, hanapin ang ating Panginoon. Mga kaibigan, inaantay tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Inaantay tayo. Amen. Huwag mo nating gugulin ang ating panahon. Oo, mahalaga may trabaho ka, pero higit sa lahat, mahalaga na may panahon ka kay Jesus. Mga kaibigan sa ating Panginoon, kailan ka lalapit sa Diyos pag huli na? Kailan ka lalapit sa Diyos kapag ikay may sakit na? Kailan ka lalapit sa Diyos kapag hindi ka na nakakalakad? Matanda ka na. Mga kaibigan ko sa Panginoon, dapat ito ang panahon na dapat tayo'y makapuntahan sa Jesus. Dapat itong panahon na tayo'y maglingkod sa Diyos, sapagkat hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating buhay kung kailan tayo kunin ni Jesus. Pero kaibigan, kung mayroong kang pagkakataon na hanapin ang Diyos, mga kaibigan, sabi ng Panginoon, tunay ka nga na Israelita. Kaya kung hinanap mo sa Jesus, tunay ka nga na anak ng Diyos. Kung inaangkin mo sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka papayag na wala kang panahon para sa Diyos. Hindi ka papayag na wala kang panahon para sa pagsamba. Kailangan may panahon ka. Mahal mo ito eh. Kaya po mga kaibigan ko sa ating Panginoon, ngayon pong umaga, mahal namin kayo sa ating Panginoon. Narito po kami sa lugar na ito. Sinisigawan po namin ang pangalan na Jesus. At ang sino man sumampalataya sa ating Panginoon, siya ay magkakaroon ng tamang relasyon, tamang ugnayan sa ating Panginoon, mga kaibigan. Ang lahat na ito, kaibigan, lahat na ating ginagawa, ito ay mayroong resulta. Kaibigan ko sa Panginoon, na ipag-isip-isipan mo na ba ang iyong sarili? May panahon kaya ako sa Diyos? Amen? Pumupunta ba ako sa gawain ng Diyos? May panahon kaya ako sa pananalangin sa Diyos? O baka naman, ang panahon mo na lamang sa trabaho na lamang, sa negosyo na lamang, sa bisyo na lamang. Mga kaibigan, ito ang mga bagay na hindi nakakalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang dapat nating gawin, mayroon tayong panahon sa Diyos. Kaya sapagkat sa pagdating ng panahon, lilipas tayo, wala na tayong panahon para sa Diyos. Amen. Ang kaligtasan, mga kapatid, ito ay panahon na papapakinggan mo ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, nagkaroon ng panahon sa Jesus na bumaba sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan. Nagbigay siya ng oras para sa iyo at para sa akin. Para ikaw at ako ay huwag mapahamak. Pero kaibigan, ngayong umaga, ang desisyon
ay nasa iyo. May panahon ka ba para sa Diyos? Kung sakali, amen, kung sakaling ikaw kunin ng Diyos, hindi mo tiyak ang iyong sarili kung kailan ito kunin, kung sakali kunin ka. Tiyak mo ba sa iyong sarili na makikilala ka ng Diyos? Mga kaibigan ko sa ating Panginoon ngayong pong umaga, nakikilala dito sa tagpong ito, nakikilala si Nathanael na Jesus. Alam nila ng Diyos kung anong ginagawa, kung nasaan siya. Alam ang kanyang ginagawa. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, ikaw at ako, ngayong umaga, kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung saan ka. Alam kung saan ang panahon mo. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang iyong isipan. Alam ng Diyos kung ano ang pinagkaabalahan mo. Alam ng Diyos. Kita ng Diyos. Mga kaibigan, ngayon pong umaga, mahalaga ang paglapit sa Diyos. Paano tayo makapaglapit sa Diyos? Kailangan natin ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kailangan natin palinis ang ating buhay sa Diyos, sapagkat walang taong matuwid. Lahat ay nagkakasala. At ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang Diyos may inandog para sa iyo. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, kung bubuksan mo lang ang iyong puso, bubuksan mo lang ang iyong isipan, si Jesus ay mabilis lang lumalapit sa ating buhay. Tulad ng mga nagpatotoo dito, mga kaibigan, ang kanilang mga buhay, dati hindi sila kasama, dati hindi sila kabahagi sa ganitong gawain. Pero dahil pinagbigyan nila sa kanilang buhay sa Jesus, na bago ang kanilang buhay. Nais mo bang pagbabago ng iyong buhay? Si Jesus, lumapit ka. Hanapin mo si Jesus. Amen? At kung paano makalapit kay Jesus, tanggapin natin sa Jesus sa ating buhay bilang personal at tagapagligtas. Walang ibang pangalan na makakaligtas sa ating mga kaibigan kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Walang ibang pangalan nagbibigay ng pangako na buhay na walang hanggan kung hindi ang ating Panginoon lamang. Walang ibang pangalan ang kaya magpagaling kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, walang ibang pangalan na kaya kang pagpalain kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Mga kaibigan, lahat na ito ay nasa ating Panginoon. Kailangan mo lang magkaroon ng tamang pananampalataya. Kailangan mo lang tamang panananalig sa Diyos. Hakbangan. Hindi mo makikita ang isang bagay na hindi mo nahakbangan. Hindi ka makarating sa Maynila kapag hindi ka humahakbang. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, ngayong pong umaga, kumusta ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos? Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos? May panahon ka pa baga? Nais mo bang makita ang kalooban ng Diyos? Nais mo bang pagpalain ng Diyos? Kailangan mong lumapit sa ating Panginoon. Ngayong pong umaga, sa aking pagtatapos, ayaw mo bang tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Amen? Ayaw mo bang itanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang personal at tagapagligtas? Hindi ka ba nagtatawa? Hindi ka ba nagkukunyari? Dito mga kapatid, si Nathanael, tinanggap niya ang Panginoon na hindi siya nagkukunyari. Kumusta ka ngayong umaga? Kumusta ka? Aka nagkukunyari ka lang.
Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, kung tunay ka, amen, mas tunay ang Diyos. Tunay ang pangako ng Diyos. Siya ay tapat at hindi nagbabago. Ngayong umaga, mahal ka na Jesus. Bakit mo ito napakinggan? Dahil may layunin sa Jesus sa iyong buhay. Kaya ngayong umaga, ikaw yan. Hindi tayo magkakilala, pero kilala ka ng Diyos. Kaya mo bang itaas ang iyong kamay bilang palatandaan na tinatanggap mo sa Jesus? Kayo po dyan, kaya mo bang itaas ang iyong kamay bilang palatandaan? Praise God, pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya mo bang itaas ang iyong kamay bilang palatandaan na mahal ko sa Jesus? Kaya mo ba? Praise God sa mga tumataas ng kanilang kamay bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Ngayong umaga, kung seryoso ka, sa lahat na abot ng tinig na ito, kung nais mo tanggapin sa Jesus, mag-aalay ako ng isang panalangin ng pagtanggap sa Jesus. Hindi kami ang iyong tinanggap, kung hindi ang Panginoon. Ngayong pong umaga, tayo po'y mananalangin. At ganito po ang panalangin, maaari niyong sundan. Ariin ninyo ito sa inyong buhay. Kagabayan lang po namin kayo ng isang pananalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Ganito ang panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Panginoon, narito po ako ngayon pong umaga. Nakikilala mo po ang aking puso, ang aking isipan. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula sa pagkabata hanggang sa ngayon. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang personal at tagapagligtas. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong pagbalik, makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kapatawaran, sa kalinisan, sa panibagong buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, kung seryoso ka na tumanggap sa ating Panginoon, mas seryoso ang Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon, mga kaibigan, tatlong bagay ang nangyari sa iyo, kaibigan, nang tayo'y tinanggap natin sa Jesus. Amen. Tayo'y tinuturing anak ng Diyos. Mga kaibigan, take note, iisa lang ang anak ng Diyos. Ngunit dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, tayo'y ikinabilang niya na maging anak ng Diyos. Kaya malaya tayo na tawagin siyang Ama. Pangalawa, amen, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Marami tayong nagawang kasalanan. Minsan, hindi na natin nakalimutan na natin ang ating nagawang kasalanan. Pero ngayong umaga, nanalangin tayo, Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Ito ay ikinalimutan ng Diyos. Ingatan mo ngayon, mula ngayon, bukas, mga kaibigan. Pangatlo, amen, tandaan mo ito, mahalaga ang pangalan ay nakatala sa lupa, ngunit mahalaga din ang pangalan ay nakatala sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kung mahal mo ang Panginoon, hahanapin mo siya, papahalagaan mo siya. Ngayong umaga, makapakinig pa po tayo ng mga pabalita patungkol sa ating gawain ng ating Panginoon. Di lamang po sa Diyos po ang kapurihan. Purihin ng Panginoon sa bawat nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Muli sa ilang pamalita po, kung nais nyo pong lumago sa espiritual na pamumuhay, ang aming church po ay matatagpuan sa Barangay Dagat-Dagatan, pangatlong tangki po, kanan. Pangalawang tangki po, kanan. At ang oras po ng gawain ay Miyerkules ng gabi, 6:30 p.m. at ang gawain sa araw ng linggo ay 9:30 hanggang 11 ng umaga. Ganun din sa gawain sa gabi, Sunday evening, start po ng 6:30 p.m. onwards. Marami pong salamat sa panahon at oras na inilaan nyo para makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Muli, salamat sa inyo at
pagpalain ang lugar na ito. Muli, ako po'y mananalangin sa pangwakas. Maraming salamat, Panginoon, nakataas-taasan sa lahat. Muli, pagpalain mo ang lugar na ito. Pagpalain mo, Panginoon, sa lugar na ito ang salita mo. Sa bawat nakinig, Panginoon, tumanim sa kanilang mga puso't isipan na ikaw lamang, Jesus, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at daan papunta sa kaligtasan. Muli, Panginoon, ikaw ang siyang umilos at maghari sa bawat isa nakinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Sa ilang namin ibinabalik ang mataas sa pagpulit ko. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat.